Alam nyo ba na ang mga abuloyan na naganap sa panahon ni Apostol Pablo, yung nasa 1st and 2nd Corinthians ay natapos? Oo, tama ang inyong narinig. Hindi yun nagpatuloy, hindi naman kasi utos yun. It was collection or contribution. It was not a law but a relief to the elders which is in Jerusalem. Dahil meron kasing malawakang taggutom sa buong mundo, basa Acts 11:27-30. 27? Nang mga araw ngang ito ay may lumusong sa Antioquia na mga propetang galing sa Jerusalem. Or 28. At nagtindig ang isa sa kanila na nagngangalang Agabo at ipinaalam sa pamamagitan ng Espiritu na magkakagutom ng malaki sa buong sanglibutan na nangyari ng mga kaarawan ni Claudio. 29. At ang mga alagad, ayon sa kaya ng bawat isa, ay nangagpasiyang magpadala ng saklolo sa mga kapatid na nangananahan sa Judea. 30. Na siya nga nilang ginawa na ipinadala nila sa mga matanda sa pamamagitan ng kamay ni Bernabe at ni Saulo. Kaya itong si Pablo ay may authorization galing sa mga matatanda sa iglesyang nasa Jerusalem kasi nga si Pablo ang hinirang ng ating Panginoong Hesus na apostol sa mga hentil. Malaya siyang mag-travel sa mga kahentilan samantalang pinagbawalan naman ng mga alagad na nasa Jerusalem na huwag lumabas sa mga kahentilan ayon sa Mateo 10:5. Yun nga, binigyan nila si Pablo ang authorization para sa abuloy na kokolektahin galing sa mga Christian turned Gentile. Basahin natin Acts 16:4. Quote, at sa kanilang pagtahak sa mga bayan ay ibinigay sa kanila ang mga utos na inilagda ng mga apostol at ng mga matanda sa Jerusalem upang kanilang tuparin. Kaya malinaw na ang abuloyan ay hindi yon forever, gaya ng itinuro ng mga ganid na pastor. Basahin natin sa aklat ng 1 Corinthians 16:1-3. Corinthians 16:1-3. 1. Ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. 2. Tuwing unang araw ng sanglinggo ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan, ayon sa kaniyang iginiginhawa, upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparian ko. 3. At pagdating ko ang sinumang inyong mamagalingin, ay sila ang aking susuguin na may mga sulat, upang makapagdala ng inyong abuloy sa Jerusalem. Sa verse 1, ang sabi, ambagan, charity yan, hindi yan utos. Sa 2, tuwing unang araw ng sanlinggo, ito ay tumutukoy hanggang sa pagparian ni Pablo sa Corinto, para pagdating ni Pablo doon, hindi sila gagawa, yung abuloyan ang ibig sabihin doon. Tapos na ang koleksyon kasi dadalhin na nga ito sa Jerusalem, sabi sa 3, 2 Corinthians 8:11. 11. Tatapuat ngayon tapusin din naman ninyo ang paggawa, upang kung paanong nagkaroon ng sikap ng pagnanais, ay gayon din namang magkaroon ng pagkatapos ayon sa inyong kaya. Kaya nga ang tawag dyan ay kusang loob. Di ka ng puso, or puso ang magpapasya, ayon naman sa 2 Corinthians 9:7. Di ba? Natapos ba ang abuloyan? Opo, ayon sa 2 Corinthians 8:11. Pero ano ginawa ng mga ganid sa pera, ha? Walang katapusang abuloy. Hanggang sa kamatayan mag-abuloy kayo. Bakit ayaw nilang? Tularan si Apostol Pablo. Sabi nga niya, nagbigay siya ng halimbawang dapat natin sundin, ayon sa Acts 20:35. Unya, unsaw naman na ninyo, karon Tor?